Naging sentro ng mga naunang investigasyon kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects ang Bulacan, kung saan pinakanadawit ang ilang opisyal ng DPWH at ilang mga mambabatas. Ngayon, Davao City naman ang posibleng susunod na maiimbestigahan kasunod ng mga ibinunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na mga red flag flood control projects. Bukod sa mga nauulit o dobleng kontrata, mayroon din ani ang mga proyekto sa ilalim ng distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte ang wala naman sa General Appropriations Act o GAA, kung saan may proyekto rin daw ang mga diskaya. Narito ang balita. 80 flood control contracts at projects sa Davao City na nagkakahalaga ng 4.35 billion pesos ang inilarawan ni ACT Teachers Party List Representative at House Deputy Minority Leader Antonio Tino bilang red flags. Sa isang press conference nitong Miyerkules, ibinunyag ni Tino ang mga umano'y anomalya at irregularidad na naungkat ng kanyang team patungkol sa ilang mga proyektong kontrabaha sa Davao at Matina Rivers mula taong 2019 hanggang 2022. Sa pagsusuri ng mga datos mula sa Department of Public Works and Highways at budget documents, mayroon aniyang 121 flood control contracts na nagkakahalaga ng 6.06 billion pesos ang inilaan para sa Davao at Matina Rivers. 6 mambabatas, 79 na proyekto rito, halos 4.07 billion pesos ang pondo, congressional insertions daw at hindi kabilang sa orihinal na National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay pinatupad sa 1st Legislative District ng Davao City sa ilalim ni Representative Paulo Pulong Duterte. Batay sa ipinresentang datos ni Tino, mayroong overlapping sa mga kontrata kung saan mayroong dalawang kontrata, isa noong 2019 at isa noong 2020 para sa magkatulad lang namang proyekto. Mayroon din umanong double funding kung saan dalawang contractors ang ginawaran ng kontrata para sa parehong proyekto ng revetment ng Davao River Bridge Upstream Section. 9 na kontrata naman ang umano'y isinagawa sa lokasyong iba sa nakasaad sa General Appropriations Act na kadalasan ay short-changed din o bawas ang coverage. 62 contracts naman ang kulang-kulang ang detalye at specifications habang 10 ang proyektong wala naman sa GAA. Pinangalanan din ni Tino ang mga pare-parehong contractors sa likod ng proyekto, kabilang na ang Relly Construction and Supply Incorporated, Legacy Construction Corporation, Abu Construction, St. Timothy Construction, Alpha and Omega Construction, Alfrego Builders at Genesis 88. Ang ilan sa mga ito pagmamay-ari ng mga diskaya ni Glenn Escandor na nag-donate sa kampanya ni VP Sara Duterte at ng half-brother ni Sendor Bongo. Bunsod nito, maghahain daw si Tino ng resolusyon upang mabuksan sa Kongreso ang investigasyon patungkol sa mga nasabing proyekto sa Davao City. Aniya, kailangan malaman ng mga Pilipino kung nalustay lamang ba sa wala ang nasabing halaga. Sa kasulukuyan, wala pang tugon o sagot ang panig ni Duterte sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto sa kanyang distrito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.